At ang topic natin for today, huwag na nating paligoy-ligoy pa. Ito yung recent na pangyayari, pre. Oo. Yung e-bike. Yo! Yo! What is up sa inyo mga katotpi? Yes, sir. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi, kung ano oras ka man nakikinig nito. Nasa banyo ka man, naglalaba. O Huwag naman sana. Maraming salamat. So mga katotpi, ito, third episode to ng ating segment na tinaguriang Two Titos. One Car! Yes! So ako inyong lingkod, ako si Papa Denso. Ang tito mo na ito, feeling ko magagalit ako for today at galit ako dun sa mga pag-uusapan natin. Hindi sa lahat dun lang sa mga tanga-tanga. Okay, at ako naman ang inyong boss Dots. Ang tito niyong medyo galit lang. At ang topic natin for today, huwag na nating paligoy-ligoy pa. Ito yung recent na pangyayari, pre. Oo. Yung e-bike. Mga e-bike. Oh, yeah. Ito, yung ano na to, ang gustong mangyari or ang panukalang batas is, yung mga e-bike is i-require na ng rehistro, tsaka yung mga drivers i-require na merong lisensya. Yeah. So yun ang ating hihimayin for today's video. Pero bago ang lahat, guys, kung di ka pa nakasubscribe, ikaw, baka naman, pasubscribe naman. Available tayo sa YouTube, sa Facebook, Spotify, Apple Podcast, tsaka sa TikTok. Yeah. Okay. Ayan, ikaw, Boss Lods, ikaw na mauna kasi ako medyo nagigigil ba? nagigigil ako sa mga nababasa ko sa social media. Okay. Kasi nga, pre, ito nga yung mga, pinopropose, pre. Actually, na-implement na dapat nung December 1. As of this recording, December 4 ngayon, 3. 3. Yes. 3, yan. So, itong proposal na to, or effective dapat, December 1. bawal sila sa mga national roads. Mga national roads nga ba? Ano pa isa? National, parang main road. Main mga road, ganyan. do. Basta, Mga ganun. kumbaga ang ano sa kanila is pwede sila sa mga service roads. Yan. Pero hindi sila pwede sa national road kasi nga pre, risky nga yun. Tapos ito pa, hindi nakarehistro. So walang pagkakakilanlan yung vehicle. Nakalagay lang NWOW, Oo. kung ano man yun, DDPI. DDPI. Ah, DDPI. Parang camera yun. camera pala yun, camera. Pero yun nga, tsaka, Yung isa pa pre, wala rin silang lisensya. Hindi naman lahat oo, pre hindi lahat ng pero karamihan. Yan. Tapos ito pa, isang kinakapisit ko. Mga menor de edad na nagmamaneho ng e-bike. Parang tangina, ano ba namang klaseng ano yan? Ay nako, grabe, sorry na-distract kami, mga katotpi, may dumaang magandang sasakyan. Anyway, Car guys eh. so anyway, ngayon, ang ano nga, yun yung ano ko doon, nagagalit kasi sila, naghihimutok yung mga e-bike users, na bakit daw sila pagbabawalan sa minor, pre, alam mo, ang naano ko, ito na naman tayo mahirap card na naman ang ginagamit. Ayan, si Mahirap Card. Mahirap card na naman na kesyo, yun lang daw yung afford nila na bilhin. Tapos, extra gastos pa yung yung lisensya tsaka rehistro, extra gastos daw, ganyan-ganyan. Ang ano ko naman doon, pre, it's worth the, kumbaga, I get it, kinukuha niya yung mga e-bike for your convenience para makatipid. Pero, kumbaga, para sa akin, tama lang na i-regulate or tama lang na i-require kayo ng rehistro kasi marami na ngayon ang aksidente sa kalsada na involved ang mga e-bikes. Tsaka kung nakikita mo yung kadalasan ng video, yung biglang lumiligo, walang side mirror minsan yung iba. Alam mo yun, pre, kasi complete disregard of road rules. Parang ganun, road pre. safety. Kasi ang nangyayari, pre, yung iba kasing ito, hindi namin nilalahat. Yung mga walang lisensya, alam mo yun, wala silang kaalaman tungkol din sa rules of the road. Tsaka pre, ito pa, utang na walang stoplight sa mga yan, pre. Wala. Basta open, kahit nakastop, pre, based on my personal experience. Wala, dire-diretso yan, basta clear. Minsan nga kahit hindi clear Tsaka dinadaan nila sa sa pedestrian lane. Yung pa. Yan. Di ba? Actually, may mga gempoy din na ganyan ang ginagawa, pero hindi na kailangan gayahin pa. Kung halimbawa nakikita, mali naman talaga pre, kasi baka iniisip nila dahil hindi naman saklaw ang e-bike o ang bike dun sa rule na kailangan sa stoplight. Hindi po. Hindi, kasi road user ka Road user ka. Yun yung isang, sorry for my term, pero yun yung isang kamangmangan ng mga naghihimutok dyan As long as gumagamit ka ng kalsada, kahit ano pa yung dala mo, sumunod ka sa batas trapiko.
Yan ang importante kasi hindi naman yan ginawa para lang sa, wala lang, trip ko lang, hindi. That is made for your safety. Diba? Kasi unang-una kung ikaw lang yung madididse, ang pangit nga ng word alam mo yun. Na kung ikaw lang yung madididse, hindi, magdadamay ka pa, diba? Exactly. Mandadamay ka pa ng mga nananahimik na sumusunod sa batas trapiko, di ba? Tsaka ang ano ko pa dyan, pre, hindi ko maintindihan bakit laging mahirap card ang ginagamit. Yan. Yung Di ba? Yung anti-poor. Anti-poor ang sinasabi. Sa yun, tama. Sabi nila regarding to sa batas na yan is anti-poor daw. Oo. Kasi nga, parang mahirap daw sila, yun lang ang kaya, yun lang ang afford nilang bilhin. Oo. Ganyan. Hindi po ganun yun mga katotpi. Sana intindihin nyo rin na once gumamit ka ng kalsada, sakop ka na agad ng batas o ng rules ng kalsada. It's your responsibility din na maging aware ka sa mga surroundings mo, wala kang mabundol o wala kang ano. Kasi pre, parang ang napapansin natin, parang hindi nag-a-apply yung rules sa kanila. Tulad nga sinabi mo, once na umapa ka na dun sa kalsada ng sasakyan mo, regardless kung e-bike yan o ano, kailangan mong sumunod sa batas trapiko. Totoo yan. Tsaka guys, ito pa, para kasi sa akin, ako, again guys, hindi kami bias dito ni Boss Lots, hindi porke nagmumotor kami at may nagsasasakyan kami, hindi kami bias. Or hindi na kami, medyo kinasusuklaman ko yung ibang nag-i-e-bike kasi nga sobrang bobo talaga. Sobra. Anyway, going back, is yung pagre-rehistro kasi yan guys, is unang-una, pag na-aksidente ka, Yan. ikaw man ang nakabangga o ikaw man ang binangga, may labang ka. Yan. May rehistro ka eh. Tama. Nakarehistro ba yung pagkakakilanlan Yung e-bike mo. e-bike? Okay. Diba? Number 2. Number 2, yung lisensya. Yan. Again, ang daming e-bike na nag-ooperate bata. Yan. Yung bata, pre, sabihin na natin, puta, kahit gano'ng katalino sa eskwelahan, hindi naman natin masasabi na alam na niya agad yung mga batas trapiko eh. Kasi nga, ang lisensya, yun nga yung batayan, pre, na pumasa ka, na alam mo ang rules Of the road. Kalsada. Yes, sir. Oo. So kung wala ka nun, pre, parang sinabi mo, wala lang yung kundi. Oo. Kasi, alam mo, kinukumpara kasi nila, pre, sa two-wheeler bikes, yung di padyak yan. Lagi na compare, hindi nga yun po eh. Kasi, alam mo, dyan, pre, pagkakaiba niya. Yung mga nakabike, hindi yung mga motorized bike, yung mga nakabike. Ang motor niyan, well, technically, it's a machine. Ang motor niyan is, Uy, may ano? Ano ba Ito. Sino ba to? may dito. Ano ba to? SP ako. May mga dito, mga katotpi. Tayo sinasakop na Tayo na pa ako lingon ng linga. Oo, eh. Linga ng linga sa Uy! Gano'n? Oh. Ano meron? Sorry, ano pala kayo? Pre. Hi sa listeners ng Opinionated Titos. Yan. Ito nga pala si Uncle. Kung masugid kayo taga-subaybay, alam nyo na nagis na namin. Oh, ito eh. sa si Tito Pot. Si Tito Pot. Pati naman, kumusta tayo dyan? Ano topic nyo? Ang topic namin ngayon yung mga e-bikers. Yung paano ka alam ba ito, i-regulate na sila. Lalagyan na ng rehistro at re-require ng lisensya Yeah. drive. Anong balita sa'yo, pre? Wala kasi, kala ko kung nasan kayo, hinahanap ko kayo, kasi naalala ko yung topic nyo na nakaraan, yung naglalaro mga bata. Kasi share ako na experience ako dun sa may park dito sa 28 ba yun. Pagka-out ko, naglalakad ako pa uwi eh. May nakita akong mga batang kala ko playing dinosaur eh. Mga ganun. Nakikilaro din ako. May sumigaw yung nanay yata sa akin. Hoy! Ay, pwede ba magmura dito? Oo! Hoy, tarantado ka, anong ginagawa mo? Tangin naman, ginaano mo yung anak ko. May cerebral palsy. Akala mo naglalaro ng dinosaur! Easy! Easy. Mga hindi, lang yan. It's joke only. Anyway, Yan. going back to your topic. Ayun na nga. It's about time. Ayan. Ito, since meron na tayong instant guest, anong masasabi mo tungkol sa batas na to? Right now kasi, Uncle, nasuspend. Pero in the future, Parang na-move ng January 1, pre. na-move ng January 1. Ano bang masasabi mo? Kulang siguro sa pag-aaral. Could Kasi meron din na-move kagaya nung transferring of owner, di ba? Yes. Sa registration. Na-move kasi kulang. Maraming nahanap, maraming paano pag ganito, paano pag ganyan. Kulang sila ng argumento. Anyway, doon sa registration naman ng mga electronic vehicles, may motor eh. E-bikes. E-bikes.
it's about time. Kasi maraming, parang sila yung naging hari ng kalsada, lalo na sa parteng Metro Manila. Cause ng accident, hindi gumagamit ng signal light or basta na lang mag-turn. Pag nakaalitan mo, talagang sila pa yung galit. Tapos, ayun, nagiging ano na din. Tawag ito? Ayun, di ba, meron silang mga toda doon from Divisoria to somewhere in the LRT. Maraming ganon. Sa Divisoria area. Kalat-kalat, wala silang pila. So it's about time. Bigyan sila ng accountability. Na ma-regulate, ano? I-regulate para magka-accountability. Kailan yung huli kong napanood? Parang last month, nakaalitan yung isang literal na motorista. Kasi nakamotor. Siya naman naka-e-bike na parang tumumba siya. Gusto makipag-usap, galit pa. And then, nakita nyo na, inihagis yung flag ng isang frat. Napanood yun. Napanood yun. Hindi na natin in-name yun kasi na-DA na yun, balita ko. Pangit naman nun. Yun yung argumento mo. Dahil miyembro ka, no? Member ka. Hindi naman kinondone ng miyembro nila no, mga nakakataas sila. Anyway, Uncle, maiba lang tayo. Yes. Balita ko, may ano ka sa December 20 May event ka. Yes, kaya ako nanggugulo sa inyo, bukod sa magbigay ako ng opinion, kasi anyway, alis na rin ako maya konti. I'm inviting all of you, mga listeners, followers ng Opinionated Titos, at baka meron din naliligaw dyan na listener ko. shoutout mo channel mo. Yung channel ko, yung podcast name ko, dalawa yun eh. Help, we started the podcast. Originally, dalawa kami doon, kaso divert ng ibang direction yung kasama ko. Busy sa studies and sa trabaho. Ako na lang natitira. I go by the name Judge Ryan. I talk about philosophy and psychology sa buhay-buhay, mga ganon. Tapos, nagsulat din ako ng libro, hindi nyo yata alam na dalawa. Alam ko yung isa lang. Commemorative Heartbreak Memoir. Kasi at one point in our life, naging heartbroken din tayo. So, maliliit lang yon pero collections. Na-heartbroken ka pala? Kala ko heartbreaker ka. Butang na. Akala nyo lang yun. So, naka-publish na siya. Hindi ko lang nilagay sa mga major stores. Wala pa rin akong online stores, pero marami nang bumili sa akin. And I'm going to launch it this coming December 20th, Saturday, dyan sa Skinny Mike sa BGC. Ayan yung details. Ayan. Nice one. Ayan. So, December 20 sa Skinny Mike's. Ito ay sa Lane A, tapat ng F1 Hotel. Open na yung bar early as I think 4. Pero for the show, much better siguro kung nandun kayo ng 6 p.m. or 7 p.m. kasi meron pakulo ako na first 40 na darating. You will have a parang simple bingo quest card and pag nakompleto mo yun, mananalo ka ng prize. Hindi ko muna sasabihin. Nice one. Ayan. Ayan. These two titos will host my event. Nice one. Next one. Kalahin mo yun. Hindi namin alam yun, ha? Alam mo yun, ha? Ayan o, pinalas ulit. Ayan, ha? Okay. So, December 20, ang title ng libro, Things I Told the Ceiling. So, pang heartbroken, pag mga hindi ka nakakatulog, kung ano-anong iniisip mo, ayun, naisulat ko, mga shower thoughts. Sabi ng iba, tungkol ba saan yan? Sabi ko, kamanya ka. So, ayan mga katotpi. Kung nakikinig kayo, maging first 40. First 40, makaka-receive ng bingo quest. Bingo quest, tas may chance ka manalo ng special gift. Ayan, So, paano ba yan? Yung mga listeners natin, mga katotpi. Panihintay nyo. Walang bayad yung event. Punta kayo for support kasi may banda, may mga tutugtog, may 4 na banda. Yun, walang bayad, enjoy lang kayo kasi Spirit of Christmas. Maigi namang regaluhan nyo ako by buying my book. Yan. Maraming salamat, Tol. Maraming salamat. Ako ay sa Batangas ika nga ay gagaor na. Una na ako. And maraming salamat na paunlakan niyo ako manggulo sa inyong dalawa Opinionated Titos. Bye-bye po! Bye-bye, Gol. Ikaw yung mag-iingat. Ingat. Ayan, si Tito Bot, babachi na. Babachi na siya. So, ayun guys, no? Timing ang promotion ni napadaan lang. Napadaan lang. Sige. Okay, so balik Balik tayo, no? So, yun nga, yung natin dito, mga katotpi, again, yung pagre-regulate at saka yung pagre-require ng lisensya. Kasi may yung iba sabi, sige, papayag kami, kumuha ng lisensya. Pero merong special para mabilis lang, ganyan. Again, kung magkakaroon kayo special license, it defeats the purpose eh. Ayun.
na magka-lisensya kayo. Kaya ka nga kumukuha ng lisensya para at least kahit paano yung isip mo is roadworthy. Alam mo yung mga simple rules, basic rules ng traffic. Di ba? Ano, parang may nabang, anong special license? Ano yan? May mga nagko-comment na gano'n PWD Parang, card? yeah, exactly, pre. Parang, di ko magets yung logic nila, pre. Kasi, walang logic yung kasi the same rules apply to you. Exactly, pre. Diba? Bakit pagkakaroon ng special license? Oo. Tsaka yung sinasabi nila na bakit daw yung mga nakabike, ganyan. Again, babalik tayo doon, mga katotpi. Again, yung mga nakabike, ang motor niyan, yung biker. Ayan. Legs niya yung motor niya. Oo. Pero ikaw, gumagamit ka ng motorized vehicle. Oo, tsaka hindi pre. Ang minimum ba ng takbo ng bisikleta, ano ba? Di ba? Hindi naman laging... 20, 25? Oo, max Siguro yun. kung Medyo basil-basil yung batak-batak yung mga 30, 40. Pero kailan naman max. nangyari yun? Di ba? Kailan Hindi naman palagi nangyari? yun. Hindi ano yun. Yung mga regular na naka-bike to work or Oo. bike commute. Oo. Hindi naman tatakbo ng mahigit 20 yun, pre. Oo, pre. Kasi nga, ano eh, syempre, kung pupunta ka sa paroroonan mo, sa trabaho, pre, you need your strength. Kaya hindi marathon yung pagbibisikleta, yung yung manual Oo, bicycle. yung traditional bike. Hindi katulad nun kasi may kahit anong natin, may makina pa din yun. Motorized. Motorized Yes, sir. pa rin. Motorized yun. So, yun, parang, ang ano dyan, mga katotpi, sana, wag nating isipin na dahil ayaw lang namin kayo Yeah. sa kalsada. Ang Yeah. gusto lang natin, lahat tayo okay. Yan. Lahat tayo safe. Lahat tayo may accountability. Yes, sir. Totoo. At saka again, yung mga putang inang mga nanay o tatay, lolo, lola, tito, tita, no mga putang inang pumapayag na magbike, yung mga mag-e-bike or gumamit ng e-bike, Mga yung mga minor de bata, yung mga minor de edad. Isang malaking shout out ng pakyo sa inyo. Tang ina. Kasi hindi nyo inisip yung kapakanan ng bata. Pre, kung wala silang pakialam dun sa mga apo, anak, pamangkin nila, putang ina, magkaroon Kami kayo meron. ng pake dun sa mga ibang gumagamit ng Ayun. kalsada. Oo. Ha? Saka hindi kami nagagalit lang dito dahil naaabala kami minsan. Trip lang. Pero dahil din kasi safety. Yan. Safety nung batang Oo. nagdadrive at safety nung mga nasa paligid niya. Oo, kasi kasino na yung magasgasan. Nandun na tayo na napapalitan. Pwede namang dalhin sa pakiusapan. Pero yung buhay kung sakaling, di ba? Oo, Magkaroon ng di ba? aksidente, kung unfortunate event, wag naman sana, knock on wood na matigoks. Paano na, pre? Di ba? Ewan ko, Hindi pre. na maibabalik yun. Yun yung lagi nyo Totoo. iisipin. Hindi lang laging puro, anti-poor or hate nyo lang talaga yung Hate iba. lang. Hindi Oo, yun. ito lang kasi kaya namin bilhin. Oo, Ganyan. pucha. Pang ina, hindi dahilan yun eh. Dahilan. Hindi dahilan yun, putang ina. Tsaka yung, again, yung makadisgrasya ka na wala akong mang namatay. Pero yung, let's say, nakasagi ka, nakagasgas Oo. ka ng sasakyan or what. Tangin na hassle yun doon sa may-ari. Tapos wala kayong accountability. Tapos sabi nyo, mahirap lang po kami. Mahirap card na naman. Mahirap card. Tangin na ewan ko bakit nagiging norm yung mahirap card na yan. Again, Ewan ko ba? kung alam mo sa sarili mo na mahirap ka at wala kang pambayad, much better sumunod ka na lang. Ayun. Tapos mag-ingat ka. Oo. Tapos huwag mong pagamitin yung mga bata ng Mas tipid e-bike. yun. Mas tipid. Exactly, Less pre. hassle yun. Ewan ko. Ito, mga katotpi, ako nagagalit na naman. Pasensya na kayo. At ikaw, Boss Lods, final thoughts mo dito sa topic na to. Final thoughts, katulad din ng sinabi ni Uncle na it's about time na ma-regulate siya para magkaroon ng accountability not only yung owners as Oo. well as yung drivers at as well as yun nga yung siya na hindi na yung mga bata o minor de edad o walang karapatan na mag-drive or walang karapatan na rumuta dun sa road na yun ma-regulate. Yun Totoo. lang po sa akin. Ikaw, Oo. Papa Denso. Ako, final thoughts ko, again, mga e-bikers dyan, hindi kayo pinagbabawalan gumamit ng kalsada. Gusto lang natin is maging maayos tayo, i-regulate nga. Again, Sir. magkaroon kayo ng accountability kung sakali mo kung ano mang mangyari sa kalsada. Kasi alam mo, feeling ko, pre, pag yan nagkaroon ng rehistro, tapos kailangan required na may lisensya yung magdadrive. Ayan. Pre, tangina, 100% garantisabog. Maraming, hindi man lahat, pero marami ang magtitino Ayan. sa paggamit ng kalsada. Totoo. Again, mga katotpi, karapatan mo, yes, gumamit ng kalsada. Ngunit- Pero, putang ina, karapatan mo yan, pero gumamit ka ng nasa batas, iayos mo yung pagmamaneho mo. Ganun Isipin lang mo yan. ang mga kasamahan mo sa Oo. Tsaka again, huling thoughts, hindi porke gusto kayong i-regulate, ayaw na kayo sa kalsada, ha? Oo.
Huwag nyo kasi putang na yung mindset nyo, ganyan eh. Kaya nga i-regulate para magkaroon lang ng rules. Kasi alam mo, sabi nga nila, di ba? Kung walang rules, wala. Chaos tayo, di ba? Sabi no sa John Wick, pre, Ano sabi? yung si Winston, Si Winston. if we parang, hindi ko na maalala yung exact na sinabi niya, not pero, verbatim. pero kung wala tayong rules, tangina, para tayong mga hayop Wala tayong pinagkaiba. sa mga hayop Mga hayop. na nasa Yan. gubat. Yan, di ba? So yun ang aming final thoughts mga katotpi. Magpapaalam muna kami, ako nga pala ang inyong Papa Dencio. Yung tito mo na hindi galit sa e-bikers, galit ako sa e-bikers so walang accountability. Yan. Saka laging gumagamit ng mahirap card. Ito. At ako naman ang inyong boss Lots. Medyo na-trigger lang ako ngayon. Ang tito nyong medyo galit. So, hanggang sa susunod mga katotpi. Since mahaba na, maraming salamat po. Paalam.